Connie, may ipapagawa ko sa'yo. May isang property na kailangan ng maibenta kagad. Property, sir? Saan po? Sa probinsya, lumang mansyon yon, malaki. Dating pag-aari ng isang albularyo na matagal nang patay. Mansyon ng albularyo? Parang medyo nakakakilabot namang pakinggan. Ano? Wala po. Ang sabi ko po, hindi po ba delikado yan? Saka ang layo po yata masyado. Sakop ko pa po ba yung area na yan, sir? Wala po ba kayong agent na galing sa probinsya mismo? Wala. Kaya ikaw ang inilagay ko sa property na ito. Alam ko kasing kakayanin mo at saka hindi mo kailangang isipin ang mga kwentong bayan na yan. Ang kailangan mo lang ay makuha ang loob ng pamilyang interesado sa bahay. Kapag nabenta mo, may malaking komisyon ka. Gaano po kalaki, sir? Sabihin na nating sapat para mapantayan ang sahod mo sa buong taon. Po? Ganun po kalaki? Bakit, sir? Masyado bang mahal ang mansyon? Baka naman po mahirapan ako ibenta yan, ha? Huwag kang mag-alala. Marami na ang sumubok na bilhin ang mansyon na yon. Wala lang agent na pwedeng ilagay kaya hindi pa nabebenta. Teka. Baguhan pa lang ako, sir, ha? Bakit ako po napili ninyo para sa project na to? Medyo hindi pa po ako ganun kasanay, eh. Bakit hindi na lang po si Kuya Marlon? Oh, nananahimik ako rito sa tabi tapos nadamay ako dyan. Kumuha akong dinadamay, Connie. Bakit naman, kuya? Malaking project daw po to, sabi ni Sir Rocky. Alam mo ba kung ilang agents na ang nauna sa'yo na pinadala ni Sir sa mga probinsya? Po? Bakit po? Ilan na ba? Sobrang na sa daliri ng kamay. Hanggang ngayon, ni isa walang bumabalik. Po? Bakit? Anong ibig mong sabihin? Marlon naman, tigilan mo na nga yung mga kwento mo. Hindi kailangan ni Connie na marinig pa ang mga bagay na yan. Totoo naman yun, Sir. Nakita ko kung paano. Una, si Lisa. Pangalawa, si Jerome. Sinabi niyo ring malaking komisyon. Hanggang ngayon, wala pa ring balita sa kanila. Wala pang bumabalik? Wala. Kaya sinasabi ko sa'yo, mag-iingat ka. Kapag probinsya ang usapan, lalo na kung may kinalaman sa mga lumang bahay, may mga lihim na hindi basta-basta. Connie, huwag ka magpapadala sa mga pamahiin na matatanda. Yung mga agent na hindi na bumalik, hindi lang kinaya ang trabaho kaya tinakasan ako. At saka lahat ng trabaho talaga may tinatawag na risk. Oo nga naman, Kuya Marlon. Hilig mo kasing manood ng horror movie. Ayan tuloy, nag-overthink ka na masyado. Saka ikaw na rin ang nagsabi ko nabaguan ka pala. So tama ito sa'yo dahil hindi ka naman mahihirapan sa buyer dahil maganda ang mansyon. Marami nang nag-i-inquire dyan. At karamihan sa probinsya na yon, yung mga taong negosyante talaga. Pero kung hindi ka handa, marami pa namang ibang agents na pwedeng umako ng project na to. Panigurado, magkakandara pa silang kunin para lang sa malaking komisyon. Hindi, sir. Handa po ako. Kailan po ba ako dapat lumuwas? Seryoso ka? Tutuloy mo talaga yan? Oo nga, kuya. Alam mo, sumama ka na lang kaya sa akin. Naku, wag na. Manganganak pa naman yung misis ko, baka hindi ko pa makita yung anak ko. Grabe naman, kuya. Ay naku Marlon, ang mabuti pa ihanap mo na ng buyer ang property mo. Mag-iisang linggo na wala ka pang close deal sa akin. Oo na, sir. Makakahanap din ako nun. Ewan ko sa'yo. By the way, Connie, bukas ng umaga ang alis mo. Pwede kang sumabay kay Donnie dahil may property din siya sa probinsya. Pagsabay na kayong bumiyahe, ha? Sige po, sir. Salamat po. Nga pala, priority natin yung isang buyer na matagal nang nagtatanong tungkol dun sa bahay. Kung tama ang pagkakaalala ko, Marco ang pangalan niya. Kumpara sa lahat ng mga offer, siya may pinakamalaki kaya siya ang targetin mo, ha? Alam ko galing siya sa ibang probinsya. Mga Santos ang apelyido at matagal na silang interesado. Bili ng buong lote. Okay po, sir. Noted po. Ay nako, ang kulit mo talaga, Connie. Paribasa, bata ka pa eh. Kaya kahit delikado gusto mo subukan. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. In behalf of Miss Amy, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala ito, si Madam Venus,
upang magsalaysay sa inyo ng kwento natin para sa episode na ito. Abangan po natin si Miss Annie sa mga susunod nating video ha. Siguradong mamahalin niyo rin siya bilang bagong narrator na maghahatid sa inyo ng mga bagong kwento sa channel na ito. O siya, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Narito na po ang ating kwento. Magandang araw po, Madam Venus, at sa lahat ng tagapakinig ng bagong channel na ito. Ako nga po pala si Marco. Hindi ko po tunay na pangalan. At ang kwento na ibabahagi ko sa inyo ay hindi simpleng love story. Ito ay kwento ng dalawang taong pinagbuklod ng pagkakataon. Ngunit sinubok ng mga lihim at dilim na pilit kaming pinaghiwalay. Ako ang anak ng albularyo at aswang. At siya naman si Connie. Hindi rin po niya tunay na pangalan. Isang ahenteng dumayo sa probinsya para lamang magbenta ng lumang mansyon. Sino mag-aakala na ang pagpasok niya sa bahay na yon ay magiging simula ng lahat, ng panganib, ng pagsubok, at ng isang pagmamahalan na hindi tinanggap ng tadhana. Ngunit sa kabila ng lahat, eto kami ngayon, magkasama, buo, at handang ibahagi sa inyo ang kwento namin. Isang pag-ibig na pinanday ng takot, tapang at tiwala. Sana po may mapulot kayong aral sa aming karanasan. Excuse me, miss. Ikaw ba yung agent itong bahay? Yes po, sir. Good morning po. Welcome to the property. Ako nga po pala si Connie. Oh, hi, Connie. Ako nga pala si Marco. Marco Santos? Yes. Bakit? Alam mo yung pangalan ko? Sorry sir. Nabanggit lang po ng boss ko na isa ka po sa matagal nang nag-aabang magbukas ng mansyon as a new buyer. Oo. Isa kasi ito sa inaasam-asam namin ng nanay ko. Marami kaming memories ng pamilya ko rito. Matagal ko nang iniintay na bumukas ulit ang bahay na to eh. So kamag-anak po pala kayo ng dating may-ari? Hindi lang kamag-anak. Actually, tatay ko ang albularyong may-ari nito at dito ako pinanganak. Talaga? Pero bakit? Alam ko na ang sasabihin mo. Well, namatay ang tatay ko bago pa niya nalaman na nabuntis siya ang nanay ko. Ganun ba? Naku, pasensya na at naungkat ko pa. I'm sorry to hear that. Siguro mabigat dalhin ang ganong kwento. Okay lang, walang problema. Well, Sir Marco, ang mansion po ay nakaset for an open house. We are preparing documents na rin for potential buyers, so if ever interesado po kayo o ang pamilya ninyo, maaari ko kayong i-assist. Okay, since matagal ko na rin namang hinihintay ito, baka pwede sa akin mo na ibenta. Alam ko marami kang potential buyer, pero pwede kong doblein yung presyo para masiguro ko lang na sa akin mapupunta yung mansyon. Wow! Sigurado ka na po ba, sir? Of course. Okay po, Sir Marco. Since naka-decide na po kayo, i-reserve ko na po ito sa pangalan mo, sir. Naiintindihan ko. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Una po, kailangan ko ng valid IDs, proof of income, at bank statement kung cash ang payment. Kung installment naman, may certain requirements din mula sa financing. Maaari kitang bigyan ng listahan. Okay, wala problema. Then, magsiset tayo ng schedule para sa formal viewing and signing. Tapos, iahanda ko na yung property documents. Sige. Ako nang bahala sa mga kailangan mong documents. Nakahanda na rin naman to, matagal na. Ooh, that's good, Sir Marco. Para mabilis po yung proseso natin. Okay. So, kailan tayo pwede mag-meet ulit? Let's see. What about this Friday around 10 in the morning? Oo naman, walang problema. Good. Dalhin niyo na po lahat ng documents na nabanggit ko. Iahanda ko na rin ang draft ng contract para ma-review niyo bago pirmahan. Thank you. Salamat din po, sir. You're welcome. Oh, and please, just call me Marco. Pakitanggal na ang po at sir, okay? Okay, sige. Marco. Thank you ulit And since settled na Friday at 10, ako na ang pupunta rito para dalhin yung documents. Maghihintay ako. Okay, then I'll see you on Friday, Marco. Ingat pa uwi, Connie. Ikaw din, Marco.
Umuwi ako ng gabing yon na may ngiti sa labi. Hindi ko inakala na darating ang araw na magkakaroon ako ng pagkakataong makuha ang mansyon na yun. Parang biglang gumaan ang bigat na matagal ko ng pasan. Na baka nga may pag-asa pa para maging normal ang buhay ko. Habang naglalakad pa uwi, malinaw sa alaala ko kung paano ko paulit-ulit binabalikan ang paraan ng pakikipag-usap ni Connie. Formal siya, maingat, pero may lambing sa boses na mahirap mapansin kung hindi ka makikinig ng mabuti. Hindi siya katulad ng ibang ahente na nakilala ko noon. Puro pangaakit at mabilis magbitaw ng salita kapalit ng pirma sa kontrata. Sa kanya, dama ko na tapat ang ginagawa niya. Oo, trabaho yun, pero may kasamang malasakit. At doon nagsimulang hindi ko na siya maalis sa isip ko. Nang dumating ang araw ng Biyernes, pagising ko pa lang ay ramdam ko na ang kakaibang sigla. Hindi ko alam kung dahil ba sa opisyal na pagsisimula ng proseso para sa pagbili ng bahay o dahil sa muling pagkikita namin ni Connie. Kaya naman, sinigurado kong maayos ang lahat bago ako umalis. Malinis ang suot ko, maayos ang buhok at pati sapatos ko ay pinunasan ko pa ng paulit-ulit. Hindi ko ito nakagawian, Madam Venus. Pero tila ba may tinig na paulit-ulit na bumubulong na kailangan kong magmukhang presentable. Aba, Marco. Parang may binabalak ka. Ang linis ng ayos mo ngayon. Pati buhok mo, inayos mo rin, ha? Ma, normal lang to. May ka-meeting lang ako. Normal daw. Araw-araw naman kitang nakikita. Hindi ka nag-aayos ng ganyan kahit pa piyestahan. Siyempre, importante to. Kailangan ko magmukhang presentable. Presentable raw. Baka naman gusto mong magmukhang gwapo para sa kikitain mo ngayong ahente. Ano? Ma, huwag nga kayong ganyan. Trabaho lang to. Oo na. Trabaho na nga. Pero halata sa ngiti mo noong isang araw pa. Hindi mo na kailangan magsinungaling sa akin, anak. Ma naman eh. Lalo akong kinakabahan sa inyo eh. Dapat focus lang tayo ngayon sa matagal na nating inaasam. Ang mabili ang mansyon, di ba? Magagawa na natin yung mga kailangan nating gawin. Oras na makuha na natin yun, ma. At dahil doon, nagpapasalamat ako sa iyo, Marco. Ngayon, kahit paano, mapapanatili natin ang alaala ng tatay mo. At nasisiguro ko rin na nandoon lahat ng kakailanganin natin para maging normal na ang lahat. Lalo ka na, anak ko. Ma, para rin po sa inyo to. Siguradong matutuwa siya sa ginagawa mo, Marco. Tinulungan niya ako noon dahil nakita niyang desidido ako. Pero ikaw, natural sa iyo ang pangarap na ito. Kaya alam kong natutuwa siya sa iyo, anak. Thank you, ma. Mama, paano ba yan? Maganda ka na rin. Isasama kita mamaya. Ha? Ako? Para saan pa? Ikaw na lang, anak. Hindi ko naman naiintindihan ang mga ganong usapan. Hindi, ma. Gusto ko nandun ka. Hindi lang to basta meeting tungkol sa bahay. Para sa'yo din po to. Kaya dapat kasama ka. Marco, baka maging pabigat na ako sa iyo. Papahiya ka pa dahil lamang sa akin. Ma, ano ka ba? Hindi ka magiging pabigat. Sa totoo lang, mas lalakas yung loob ko kapag nandiyan ka. Ikaw yung dahilan kung bakit ko pinilit mabili yung bahay na to. Ba't marunong ka nang magsalita ng ganyan, ha? Para kang tatay mo nung naniligaw pa siya. Ewan ko ba? Pero isa lang yung alam ko. Hindi ko hahayaang maiwang ka rito mag-isa. Wala nang nagawa si mama noon dahil alam niyang mas gusto kong kasama siya. Nagsuot siya ng pinakamaganda niyang bestida. Yung asul na ilang taon nang nakatago sa aparador at tanging sa mga espesyal na okasyon lang niya ginagamit. Maingat niyang inayos ang buhok niya. Naglagay pa ng kaunting pulbo sa mukha at napangiti ako nang makita kong may kakaibang sigla sa mga mata niya. Para bang matagal na siyang hindi naging ganun kasaya. Hindi lang basta pananamit ang inihanda niya. Pinagtuunan din niya ng oras ang isang garapon ng cookies na ilang buwan na niyang pinagpapraktisan. Habang pinagmamasdan ko siyang maingat na sinasali ng mga cookies sa garapon, napagtanto ko kung gaano siya ka-excited. Pagkatapos, nilapitan niya ako.
Bitbit ang garapon at malawak ang ngiti habang pinapakita yon sa akin, Madam Venus. Mama, para sa inyong garapon ng cookies. Para doon sa ahente na sinasabi mo. Si Connie? Oo, sino pa ba? Hindi ba't siya lang naman ang dahilan kung bakit kay sigla ng mga ngiti mo ngayon? Mama naman, huwag niyong gawing biro. Wala namang ganun eh. Uy, wala raw. Anak, ilang taon na kitang hindi nakikitang umiti ng ganyan. Noong una ngang binanggit mo ang tungkol sa pagbebenta ng bahay, akala ko'y mabigat ang loob mo. Pero ngayon, aba, parang may bago kang inspirasyon. Hindi inspirasyon. Trabaho lang to. Business deal, Mama. Business deal. Ay, sige na nga. Kung talagang itatanggi mo pa sige. Ma, huwag niyo nang bigyan ng kulay. Ayos na ako makausap siya. Parang may respeto siya eh. Hindi tulad ng ibang dumating dito dati. Baka mamaya, mabanggit niyo pa yan sa harap ni Connie, ha? Kita mo na. Ay dako, Marco. Huwag ka nang tumanggi. Alam kong nahihiya ka lang aminin. Natural lang na makaramdam ka ng ganyan. At saka, huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa kanya na tinutokso kita. Mama, seryoso po ako. Huwag po kayo magbibitiw ng kung ano-ano kapag nakita tayo, ha? Pakiisipin niya kung anong klaseng tao ako. Anak, hindi masamang magustuhan ng isang tao. Kahit pa ahente siya, kahit pa trabaho lang ang sadya niya. Kung tunay na mabuti ang puso niya, abay bakit hindi? Alam ko, Ma. Pero alam niyo naman yung sitwasyon ko ngayon, di ba? Hanggat hindi ko pa naaayos ang sarili ko, ayoko munang mapalapit sa kahit na sinong tao. Naiintindihan kita, anak. Pero may mga tao na kaya ka naman tanggapin. Lalo na kung totoong mahal ka niya. Huwag na nga po natin pag-usapan yun, Ma. Mabuti pa, umalis na tayo habang maaga pa. Ay siya, sige, tara na. Agad kaming bumiyahe papunta sa mansyon gamit ang lumang sasakyan namin. Sa buong biyahe, ramdam ko ang pananabik na hindi ko inaasahang mararamdaman. Hindi ko alam kung dahil ba yon sa mismong transaksyon tungkol sa bahay o dahil muli kong makikita si Connie. Tanda ko pa nga, Madam Venus, na habang nagmamaneho ako, paulit-ulit kong iniisip kung paano ko siya kakausapin. Gusto kong manatiling profesional, ngunit hindi ko maitago na may kakaiba sa kanya. May dala siyang presensya na hindi ko pa nararamdaman sa iba. Pagdating namin sa may gate ng mansyon, bumaba agad ako para buksan ito. At doon ko siya nasilayan. Nakatayo si Connie sa gilid. Tila may hinihintay. Nakapustura siya. Simple pero elegante. Isang pastel na blouse na nakatuck in sa maayos na slacks at may hawak na folder sa kamay. Pero higit sa lahat, ang ngiti niya ang unang tumama sa akin. Hindi yung peke. Hindi rin sa pilitan. May init at sinseridad na bihira kong makita sa tao. Ngunit bago pa ako tuluyang lamunin ang pagkamangha sa kanya, biglang nagbago lahat. Mula sa gilid may sumulpot na isang lalaki. Nasa tabi niya ito. May hawak na ilang papel. Nakangiti rin pero ibang klase. Halata sa kilos at tindig na hindi lang ito basta kasama. Kaedad ko, matikas at sanay makipag-usap ng may kumpiyansa. Sa unang tingin pa lang, ramdam kong hindi ko rin siya basta may iwasan. Kaya naman ang ngiti ko ay unti-unting naglaho at sa halip ay may malamig na pakiramdam na pumasok sa dibdib ko. Para bang may banta. Hindi malinaw pero ramdam ko noon, Madam Venus. Oh, Marco, nandito na pala kayo. Oo nga pala, Marco. This is Donnie, office mate ko. Donnie. Nice to meet you po, Mr. Santos. Nice to meet you. Anyway, pasensya na kung biglaan ang pagkakasama niya. Nagkataon lang na may client din kasi siyang malapit dito. Anak, huwag masyadong halata ang dilim ng mukha mo. Connie, nga pala, nanay ko. Ma, si Connie po. Siya po yung agent itong mansyon.
Iha, ikaw pala si Connie? Bay, napakaganda mo naman pala, Iha. Ay, salamat po, Ma'am Carmen. Ano ka ba, Iha? Tawagin mo na lamang akong Aling Carmen. Sige po. May ginawa nga pala akong cookies para sa'yo. Oh, pasensya ka na nga lang ha, Iha, kasi hindi ko sigurado kung makukuha ko ang panlasa mo. Hindi pa kasi ako masyadong sanay gumawa ng cookies eh. Nag-aaral pa lamang ako. Naku, nag-abala pa po kayo, Aling Carmen. Maraming salamat po Hindi ko po ini-expect. Walang anuman, Iha. Sana ay magustuhan mo. Naku, amoy pa lang po. Halatang masarap na Anyway, pasok na po tayo sa loob para makita na rin ng nanay mo, Marco, yung loob ng bahay. Sige. Ay, wala pa rin pinagbago ang mansyon na ito. Alam mo, Connie, matagal na ang bahay na ito. Ang tatay ni Marco, dito kami unang nagkakilala. Nabanggit nga po sa akin ni Marco, Aling Carmen. Oo, maikli lang ang panahon namin ng ama niya. Ngunit kahit na ganon, may kwento kami rito. At masasabi kong pinakamagandang alaala ko rin. Kaya nga, kahit noon pa, matagal ko nang inaabangan na ibenta tong bahay. Grabe pala, no? Kung sana buhay pa yung may-ari ng mansyon, siguro hindi niyo na po kailangan bilhin to para maata sa inyo. Siguro nga. Nga pala, eto na yung mga papeles na kailangan mo. Kompleto na yan. Ayun, salamat. Okay na to. Nadala mo naman pala lahat at wala namang nalimutan. Okay na rin yung papeles para sa mansyon. So, ngayon, need mo na lang pirmahan lahat ng to and settle tayo sa payment. After that, okay na at officially na sa inyo na tong mansyon. Okay. Ang mabuti pa, dito na lang tayo sa garden magpirmahan. Mabuti pa nga. At nang makita ko rin ang mga pwede kong pagtaniman sa mansyong ito. Tara na po. Halika, Donnie. Sunod ka sa amin. Sige lang. Naupo kami sa 4-seater na coffee table sa garden noon at agad na nagsimula sa pagpirma ng kontrata. May ilang ipinaliwanag pa siya sa akin bago ko pirmahan, pati na rin mga paalala at bilin. Kasabay ng pirma ay naayos din ang kubuo ang bayad para sa mansyon. Ang totoo niyan, Madam Venus, para bang napakabilis ng proseso ng lahat. Kaya't lalo kong hindi napigilang hangaan si Connie. Napaka-hands-on niya bilang ahente at ramdam kong tapat siya sa ginagawa niya. Nang sa wakas ay nasa kamay ko na ang dokumentong nagpapatunay na kami na ang nagmamay-ari ng mansyon, dama ko ang kakaibang kombinasyon ng saya at lungkot. Ang sabi ko pa noon sa isip ko, sa wakas, malapit na ako sa pag-asang magpapaayos ng buhay namin ng nanay ko. Pagpasok namin muli sa loob, pinagmasdan ko ang buong mansyon. Walang pinagkaiba sa mga kwento ni Mama noong bata pa ako, ang mansyon na may kombinasyon ng kulay puti at berde. Simple lang ang mga gamit. Karamihan ay malalaking florera na wala namang lamang halaman. Ang ilang bahagi ng mga pader ay may tuklap na pintura. Halatang matagal nang hindi napapahira ng bagong kulay. Ang mahaba at malaking hagdan papunta sa ikalawang palapag ay may pulang makapal na carpet. Gawa sa pinong kahoy ang handrail nito at ang magandang pagkakayari ay lalo pang nagbigay ng eleganteng tingin sa mansyon kahit matagal na itong abandonado. Connie, salamat sa pag-aasikaso ng mansyon para sa amin Kung okay lang sa'yo, sana sa Sabado bumisita ka sa mansyon. Gusto lang sana kitang i-treat at magpasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Naku, hindi mo naman kailangan mag-abala pa. Nakakahiya naman. Trabaho ko naman to, Marco Iha, sige na. Alam kong busy ka. Pero pwede mo namang gawing pahinga na rin yon. Hindi ko na rin maalala kung kailan ang huling beses na nakatanggap kami ng panauhin. Abay, nakakasabik na rin. Kaya sige na, pagluluto kita ng pananghalian. Sige po, Aling Carmen. Nakakaasa po kayong may bisita kayo sa Sabado. Ayon. Ay naku, salamat, Iha. Connie, malinaw na sinabi ng boss natin na bumalik ka na ng Maynila. Oras na matapos ang deal sa mga client.
Alam ko, Donnie. Pero hayaan mo na. Palo ko rin naman mag-file ng leave kahit 1 linggo eh. Salamat, Connie. Gusto mo ba sunduin kita sa Sabado? Oo nga, Iha. Para hindi ka na rin gumastos pa sa pamasahe. Naku, hindi na po. Malapit lang naman ako sa paradahan ng sasakyan. Hindi naman po mahirap ang biyahe. Ako na pong bahala. Sigurado ka ba? Oo naman. Matapos umalis ni Connie, naiwan kaming dalawa ni Mama sa loob ng mansyon. Tahimik ang paligid at habang iniikot ko ang mga mata ko sa malawak na sala, para bang sinasamahan ako ng mga alaala ng nakaraan. Pinagmamasdan ko ang mga ukit sa kisame, ang mahabang hagdan at ang mga lumang larawan sa dingding. Hindi ko alam kung bakit pero para bang may humihila sa akin na tuklasin ang bawat sulok ng bahay. Habang naglalakad ako, napatingin ako sa ilalim ng hagdan. Doon napansin ko ang isang pintuang halos natatakpan ng anino. Tumigil ako saglit. Sa loob-loob ko, alam kong iyon ang matagal ko nang hinahanap. Dahan-dahan akong lumapit. Inilapat ang kamay ko sa malamig na kahoy ng pinto at marahang binuksan ito. Pagbukas ko, bumungad ang madilim na silid ng basement. Sinalubong ako ng amoy ng lumang kahoy at alikabok. Ngunit imbis na kabahan, napangiti ako ng malawak. Sa bawat sulok ng basement, nakahanay ang napakaraming halamang gamot na nakatali sa kumpol at nakasabit sa kisame. Mga tuyong dahon, ugat at tangkay na hindi ko man kilala pero halatang iningatan ng mabuti. Sa mga istante nakahilera ang samot-saring anting-anting na may iba't ibang hugis at simbolo. Pero ang pinakahumuli ng tingin ko, Madam Venus, ay sa mga garapon na nakapatong sa kahoy na mesa. Ang iba'y puno ng malinaw na likido. Ang iba naman may kulay na tila apoy o usok na nakakulong sa loob. At sa ilang garapon, may mga bagay na lumulutang. Hindi ko masabi kung mga ugat lang ba ang mga yun o kung may kakaibang laman na hanggang ngayon hindi ko pa rin lubos maipaliwanag. Anak, Nakita ko na yung kwarto na sinasabi mong pinag-iimba ka ng mga gamot. ay sinasabi ko na nga ba? Aba, wala talaga siyang binago sa mansyon, ha? Opo nga, Ma. Para bang sinadya niyang iwan to ng ganito para padaling nating mahanap ang kailangan natin. Ang kaso, anak, maging siya ay nabigong gawin ng gamot na makatutulong sa atin. Sigurado ka bang kakayanin mo ngayon? Ma, kailangan kong subukan. Ay, pasensya ka na anak at napunta ka sa ganitong sitwasyon ng dahil lamang sa akin. Ma, wala naman po kayong kasalanan eh. Alam nyo, hindi nyo rin naman ginusto to. Huwag nyo na pong sisihin ang sarili nyo, okay? Salamat sa pag-unawa, anak. Basta manalig tayo sa Diyos na makakahanap tayo ng lunas, ha? Hindi ka na rin bata, anak ko. Kailangan mo makahanap ng pamilyang makakasama mo habang buhay. Hindi rin naman habang buhay eh. Nandito kung buhay na kasama mo. Madam Venus, hindi ko mapigilang malungkot nang marinig yun mula kay Mama. Biglang pumasok sa isip ko ang mga ngiti ni Connie. Yung mga ngiting kayang magpawala ng bigat sa dibdib ko at magbigay ng kakaibang sigla na matagal ko nang hindi nararamdaman. Sa bawat alaala niya, lalo pang bumibilis ang tibok ng puso ko. Para bang siya lang ang natatanging dahilan kung bakit nananatili akong matatag sa kabila ng lahat. Ngunit sa kabilang banda, kasabay ng saya ay dumadagundong ang bigat ng katotohanan. Hindi kami bagay. Ang isang katulad ko na may pasan na lihim at dilim na hindi matatanggap ng kahit sinong normal ay walang karapatang lumapit sa isang kagaya niyang inosente, tapat at walang bahid ng kasalanan. Sa totoo lang, Madam Venus, parang apoy at langis kami. Kapag nagsama, siguradong delikado. At sa isip ko noon, malinaw, hindi ko dapat hayaang mahulog siya sa akin dahil baka sa huli, maging kapahamakan lamang ako sa buhay niya. Mama, sa palagay mo, posible po ba na ang katulad ko magkaroon pa ng sariling pamilya balang araw? Anak, alam mo ba kung gaano kaswerte ang mapapangasawa mo?
Swerte? Paano naman po magiging swerte ang babae magkakagusto sa akin? Parang malas pa nga eh. Ay, tama ka anak. Masipag kang lalaki, mapagmahal, at may malasakit sa pamilya. Bihira yan, Marco. Kaya talaga namang napakaswerte ng babaeng iibig sa iyo. Pero sapat ba yun kumpara sa lihim na kailangan niyang tanggapin tungkol sa akin? Hindi yun sasapat, anak. Mahirap tanggapin ang katayuan natin. Pero kung may isang babae na kayang umunawa sa iyo, hindi lang pagiging masipag, mapagmahal, at maalaga ang kailangan mong ipakita sa kanya. Ibigay mo ang lahat ng kaya mo para mapatunayan mong ang isang katulad natin ay karapat-dapat ding mahalin. Karapat-dapat ding magmahal. Kaya nga anak, lagi kong sinasabi sa iyo, kung kaya ng ibang tao, bakit hindi mo kakayanin? Kung ang taong may kasalanan noon ay may pagkakataong magbago at magmahal, bakit hindi ikaw? Pero man nakakatakot eh. Iniisip ko pa lang yung takot na makita sa mata ng babaeng mamahalin ko kapag nalaman niya yung tunay kong pagkatao. Parang hindi ko kaya subukan. Anak, laging may pagsubok sa pagmamahal. Para sa taglay mong kabutihan at pusong totoo, hindi mo kailangang matakot. Naniniwala ako na darating sa iyo ang babaeng para sa iyo sa tamang oras. Sana nga po makayanin ko. Ay, anak ko. Pag-ibig na naman ang pinoproblema. Parang kailan lang paslit ka pa lamang. Ngayon, heto. At ang laki-laki mo na. At ang gandang lalaki pa. Ay, naku. Bulag na lamang talaga ang babaeng hindi magkakagusto sa iyo. Naman nambobola ka pa eh. Aba, hindi ako nambobola. Sadya namang napakagandang lalaki ng anak ko ah. Abay, masasaktan ako pag may nagsabing hindi. Yan ka na naman ma. Mapanakit ka na naman. Nagbibiro lamang ako anak. Ang punto ko lang, lahat ng nilalang sa mundo, basta busilak at malinis ang intensyon, ay may karapatang umibig. Sa mga sumunod na araw, abala ako sa paglilinis at pag-aayos ng buong mansyon. Walang sulok ang pinalampas ko. Mula sa mga lumang bintana hanggang sa hagdang kahoy, tiniyak kong maayos ang lahat para maging mas maginhawa ang pamumuhay namin doon. Nang matapos ko ang mga gawain sa itaas, inukol ko naman ang mga susunod na araw sa basement. Doon ko isa-isang inayos sa mga halamang gamot, anting-anting at mga tuyong dahon na iniwan ni Papa. Sinubukan kong pag-aralan ng bawat isa. Sinusundan ang mga alaala at mga kwento ni Mama tungkol sa mga kakayahan ni Papa. Gamit ang mga nakatagong garapon at likido, unti-unti kong tinipon ang lahat ng kailangan ko upang makagawa ng gamot. Isang lunas na matagal ko nang inaasam, na sana'y magpapagaling sa akin. Samantala si Connie naman ay nasa kanyang inuupahang silid sa inn. Habang nagpapahinga siya mula sa mga abalang araw ng trabaho, malalim ang isip niya noon. Hawak niya ang cellphone, ilang beses nang nakalitaw sa screen ang pangalan ng kanyang boss. Ilang ulit siyang nagbuntong hininga bago tuluyang nakumbinsi ang sarili na tawagan ito. Handa na siyang humiling ng bakasyon. Sir Rafi, magandang araw po. Pasensya na po ha. Gusto ko lang pong ipaalam na hindi muna ako makakabalik sa Maynila. Gusto ko rin po sana mag-file ng leave kung po pwede po. May kinalaman ba ito sa mga Santos? Opo sir eh. Alam ko po nakatakda ang schedule pero hindi ko po kayang tanggihan sila eh. Nakakahiya naman po kasi. Ang galante pa naman nila at saka ang bilis po ng proseso ng mga papeles. Ni hindi man lang ako pinahirapan. Naiintindihan ko. Pero hindi ka pwedeng mag-leave. Ayos lang na manatili ka muna dyan. Bakit po? May bagong property ako itutuka ulit sa'yo dyan sa probinsya. Malapit lang kaya hindi ka mahihirapan. Saan po sir? Hintayin mo na lang muna siguro ang susunod kong tawag. Okay po sir. Thank you po. No problem. Sulitin mo na lang rin itong pagkakataon na to para makapagpahinga ka na kaunti, ha? Kaya nga po eh. Salamat po ulit Sir Rafi.
Sumapit na rin ang araw na matagal ko nang hinihintay. Ang araw na darating si Connie sa mansyon. Maaga pa lang, abala na kami ni Mama sa kusina para sa espesyal na bisita. Habang inaayos ko ang mga pinggan at nililinis ang mesa, ramdam ko ang kakaibang halo ng kaba at pananabik. Pinagmamasdan ko si Mama habang maingat niyang inilalagay ang bawat putahe sa mesa. Parang bawat detalye mahalaga. Mula sa bulaklak na inayos niya sa gitna ng hapag, hanggang sa garapon ng cookies na matagal niyang pinaghirapan. Ang buong kusina ay napuno ng amoy ng bagong lutong ulam. Hinalo ng matamis na aroma ng mga cookies at sa bawat sulok ay may dalang init na hindi ko matandaan kung kailan ko huling naramdaman. Sa simpleng paghahanda naming yun, para bang naging normal kami? Isang ina at anak na abala para sa isang bisita. At ako, isang simpleng lalaki na sabik makita ang babaeng bumago sa takbo ng isip at puso ko. Sa bawat galaw, bawat ngiti ni Mama at bawat hakbang kong pinipilit gawing perpekto ang araw na yon, ramdam ko na hindi lang basta simpleng pagdating ni Connie ang mangyayari, kundi isang pagkakataong maaring magbago sa lahat ng bagay. Mama, okay ba to? Natatakot ako masira yung lasa eh. Anak, sundan mo lang ang video. Halos pareho naman ang ginawa natin sa tutorial, hindi ba? Oo nga, pero parang may kulang pa rin eh. Baka masyado tong maalat o matabang. Huwag kang mag-alala, Marco. Masyado ka nag-iisip sa ihahain mong pagkain kay Connie eh. Nag-iisa naman siya. Palagay mo ba sa kanya uubusin lahat ng iyan? Gusto ko lang na marami siyang pagpipilian, ma. Asus naman! Ang sabihin mo, natatakot ka lang na magkamali sa harapan ng bisita. Siguro nga, ma. Pero gusto ko talaga maging maayos ang lahat. Anak, kaya nga tayo nagluluto ngayon, hindi ba? Para makapagpabibo ka sa kanya. Huwag kang mag-alala. Perpekto itong mga niluto natin. Sige na nga, ma. Masyado kang confident eh. Ang dami ko na kasing naluto, anak. Ikaw, kanina ka pa nakatunganga dyan sa isang putahe. Pag hindi pa ba naman naging perpekto ang isang yan, ewan ko na lang. Basta sundan mo lang ang video. Saka kapakapain mo ang lasa. Marco, ang mahalaga, nag-effort ka sa pagmamahal, sa bawat galaw mo. Hindi yan magmimintis. Sus, binobola mo na naman ako, may. Aba, kay sarap naman kasing tignan ng mga ngiti mo, anak. Sa wakas, matapos ang ilang eksperimento at pagtutulungan namin ni Mama sa kusina, natapos din namin ang timpla ng sauce at mga putahing nais namin. Ramdam ko ang kasiyahan sa bawat galaw. Ang bawat paghahalo, bawat pag-aayos ng plato ay may kasamang saya at kaunting tagumpay. Lalo na't maayos na ang lahat at handa na para sa pagdating ng bisita. Ilang sandali pa narinig ko ang huminto at bumukas na sasakyan sa labas. Alam kong si Connie na yon at biglang sumiklab ang halo-halong kaba at excitement sa dibdib ko. Habang sumisilip ako sa bintana, sinusubukan kong huwag masyadong halata. Ngunit agad din may halong inis at pangasar ang pumasok sa isip ko. Makita kong hindi pala siya nag-iisa, Madam Venus. Dahil kasama niyang bumaba si Donnie. Para bang pumasok ang kaunting tensyon sa pagitan ng kagalakan ko. Ang saya sa pagdating ni Connie at ang pagka-alerto sa kasamang panganib. Hi Marco. Okay lang ba na isinama ko si Donnie? Good morning, Mr. Santos. Anak, ang mukha mong bigla namang dumilim. Masyadong halata. Walang problema, Connie. Salamat. Kakatapos lang kasi niya sa isang client eh. Sakto rin na napadaan siya at wala akong makitang sasakyan kaya ayun, sumabay na ako. Naisipan ko na rin na akayin dito sa inyo. Sige, naiintindihan ko. Walang problema. Walang problema yan, iha. Mas mabuti ka at may kasabay tayo sa pananghalian. Tamang-tama. Naparami ang niluto namin ni Marco eh. Kaya buti na lang at sumama ka doon eh. Thank you po, Aling Carmen. Tara, pasok na tayo. Sige, tara na, Donnie. Wow!
Ang ganda naman ng naging disenyo ng bahay. Hindi ko akalain na babagay pala dito yung combination ng itim, puti sa gray ah. Ang ganda. Si Marco lahat ang nag-ayos niyan, Iha. Pati ang kombinasyon, siya ang pumili. Alam mo naman ako nako, matanda na. Hindi ko na kaya ang mga ganyan. Talaga po? Siya mismo nag-ayos ng lahat ng ito? Oo naman, anak. Sinubukan ko lang namang ayusin yung interior para, alam mo na, maayos at komportable. Ang galing naman. Grabe, bihira sa lalaki na marunong gumawa ng ganito ah. Kita mo, kaya sabi ko sa'yo, anak may pusong artist ka talaga. Saka kuha mo ang mga tipo ng babae. Hindi ba, Connie? Opo. Actually, parang gawa ng professional designer Kaya nakakagulat na ikaw lang pala ang gumawa ng lahat ng to, Marco. Salamat. Pero hindi naman ako artist Naisipan ko lang talaga yan. Pero iba Sobrang naiba yung atmosphere ng mansyon. Kitang-kita talaga yung effort at pagmamahal sa bawat detalye. Totoo yan, Iha. Kayo naman. Gusto ko lang talaga na kapag may pumunta rito, maramdaman nila na maayos at ligtas sila. Ramdam ko nga. At na-appreciate ko na rin ang bawat detalye. Alam mo, pag nagkabahay na ako, ikaw ang kukunin kong designer. Pwede naman. Libre lang pag sa'yo. Excuse me. Bakit, Iho? Connie, pinapauwi na tayo ni boss. Biglang nagkaroon ng emergency daw May emergency? Ano raw? Hindi sinabi, basta tara na. Sandali. Kung sa'yo nag-message si boss, baka ikaw lang ang kailangan niya. May usapan na kasi kami kagabi Saka kung kailangan niya ako, sa akin siya mismo magme-message, diba? Kaya nga, Iho. Kung nag-aalala ka, pwede ka namang mauna na. Pero You know what? Hayaan mo na. Ang daming agent sa Maynila. Kaya na nila yan. Nakahanda na rin yung tanghalian Mas mabuti siguro kung kumain na muna kayo. Total, nandito na rin naman kayo. Oo nga naman. Sayang naman ang inihain namin kung hindi makakain, Iha. Huwag po kayong mag-alala. Hindi naman ako aalis. Ayun, salamat naman. Sa mga oras na yon, hindi ko na pinansin pa ang presensya ni Donnie, Madam Venus. Nakatutok lamang ang isip ko sa mukha ni Connie. Habang binibigkas niya ang mga salitang puno ng papuri, may init akong naramdaman na matagal nang nawala sa akin. Halo ng kaba, tuwa at isang uri ng kasiguruhan na hindi ko maipaliwanag. Hindi yun basta simpleng appreciation. Ramdam ko ang sinseridad sa bawat titig at ngiti niya. At sa bawat sandali, parang mas lumalalim ang pagkakaunawa ko sa kanya. Nagulat ako sa sarili ko. Bakit ganun ang epekto ng simpleng papuri? Para bang binuksan ito ang bahagi ng puso kong matagal nang nakatago? Sa oras na yun, nakalimutan ko ang lahat. Ang bigat ng mansyon, ang mga responsibilidad, at maging ang anino ng nakaraan. Ang tanging naiwan ay ang kasalukuyan. Ang ngiti ni Connie, ang liwanag sa kanyang mga mata, at ang hangaring ipakita ko sa kanya ang lahat ng ginagawa ko. Hindi para sa papuri, kundi para madama niya ang sinseridad sa bawat galaw ko. At doon ko napatunayan na ang simpleng sandali ay kayang magbigay ng bagong pag-asa at koneksyon na higit pa sa inaasahan ko. Tony, heto ang inihanda namin, ha? Medyo simple lang, pero ginawa namin ng buong puso yan. Grabe, sobrang dami naman po nito. Parang may pistahan na dito sa bahay Pasensya na kayo kung hindi kasarapan first time lang din kasi ni Mama na magluto ng ganito. Ano ka ba, Marco? Itsura pa lang Siguradong masarap na to. ang dami at ang ayos pa na pagkakaserve. Iba talaga ang mga mayayaman. Tama si Donnie. Kaya nga sinubukan naming ayusin lahat ng detalye. Kahit unang beses pa lang namin ginawa ito. Siya, sige na. Maupo na tayo. Connie, dito ka. Ihihila ko na tong bangko, ha? Salamat.
Ang sarap po nitong putahe na to ha. Hindi lang sa lasa, kundi pati sa vibe. Grabe naman po kung first time lang to. Tapos ganito na agad kagaling yung timpla. Sarap. Kita mo, Marco. Nakikita mo kung paano nila na-appreciate ang effort mo. Masarap nga po. Pero anong klaseng karne po ito? Pork to ah. Hindi mo ba nalalasahan? Iba kasi ang lasa ng karning baboy pero siguro iba pala talaga to. Anong ibig mo sabihin? Oo nga, iho. Anong ibig mong sabihin na ibang karne yan? Naku, wala naman po. Sabi ko lang baka kasi ibang karne to kasi alam nyo na, mayaman kayo. Baka may ibang breed. Alam nyo na. Normal na karne lang yan, no? Ano ka ba naman, Donnie? Naghahanap ka pa ng imported na karne, pare-pareho lang naman ang lasa nun. Ayahan mo, iho. Sa susunod, iahanap ka namin ng imported na karne. Hindi na po kailangan. Nabanggit ko lang naman po. Natapos na ang aming pananghalian at unti-unti nang nawala ang mga bakas ng pagkain sa mesa. Habang abala si Mama sa pagliligpit ng mga natirang pinggan, ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Isang lungkot na hindi ko maitago. Hindi ko alam kung kailan muling magkakaroon ng pagkakataon na makasama ko si Connie sa ganitong paraan. Yung tahimik, malayo sa gulo at mga pangamba. Kaya nang makita kong nag-iisa siya sa sala, nakatitig sa mga paintings sa pader, agad akong lumapit. Para bang bawat sandali na yon ay mahalaga, Madam Venus, at hindi ko pwedeng palampasin. Ang katahimikan sa paligid, ang malumanay na liwanag mula sa bintana, at ang presensya niya, lahat ay nagbigay ng kakaibang bigat at init sa puso ko ng mga oras na yon. Kumusta ka? Nabusog ka ba? Oo naman. Ang sarap ng niluto ninyo oh. Kung ako nagluto nun at first time, ay naku, nakakahiya lang. Pagkatapos nito, uuwi ka na ba agad ng Maynila? Siguro bukas o sa Makalawa. Depende kung matapos ko na lahat ng kailangan ko rito. Ganun ba? Medyo tahimik ka kanina habang nakatitig sa mga painting ha. May iniisip ka ba? Wala naman. Naaliw lang ako. Ang dami palang kwento nitong bahay ninyo. Oo. Marami talagang iniwan si Papa rito. Sana nga, may panahon pa ako matuklasan lahat eh. Maganda yon. Hindi sayang yung mga alaala. Connie, si Donnie ba, boyfriend mo ba siya? Ano ka ba, Marco? Hindi, no. Kaibigan ko lang yun. Mabuti naman kung ganun. Akala ko kasi, Huwag kang mag-alala. Wala kang dapat ipag-isip dun. kaya pala gumana ang pakiramdam ko eh. Oh, bakit naman? Kasi, baka hindi ko kayanin kung may ibang nagmamayari ng puso mo. Marco, Hindi ko alam kung tama bang sabihin ko to pero simula pa lang, iba na yung pakiramdam ko kapag kasama kita eh. hindi ko inaasahan na marinig yan mula sa'yo. Totoo, Connie. At kahit mahirap ang sitwasyon ko, sana huwag ka lang matakot sa akin. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Nagkatitigan kami noon. At sa ilang segundo, Madam Venus, pakiramdam ko'y nagkaintindihan kami kahit walang salita ang namutawi sa aming bibig. Para bang sapat ng mga mata niya para ipadama ang lahat. Ang tiwala, ang pag-aalala at ang damdaming pilit kong iniiwasan. Pero hindi kayang itanggi ng puso ko. At sa sandaling yon, parang biglang naging normal ang lahat sa akin. Ang kabog ng dibdib na dati puno ng kaba, unti-unting humupa. Ang bigat ng mga lihim at dilim ng pasan ko, saglit na nawala. Para bang sa bawat titig niya, nagkaroon ako ng dahilan para maniwala na kahit ako, may karapatan ding maramdaman ng isang bagay na simple at dalisay. Ang pagmamahal ng walang takot. Mukhang kailangan mo na umalis. Oo. Pero ayoko matapos ang usapan natin ng ganito. Hindi rin ako. Pero may tamang oras para sa lahat.
At paano kung dumating ang oras na yun? Hindi ko na palalampasin. Huwag mong kalimutan ang sinabi mo, ha? Hindi ko makakalimutan. Kahit paanong mangyari. Connie, halika na. Sige Marco. Paalam muna. Paalam, Connie. Ingat ka. Wala akong nagawa nang sabihin niyang kailangan na nilang umalis. Bagsak ang balikat kong tumango at hinayaan silang magpaalam. Pinanood ang sasakyan nilang papalayo hanggang sa mawala yon sa aking tanaw, Madam Venus. Naiwan sa isip ko ang kanyang ngiti, ang paraan ng kanyang pakikipag-usap, at ang sinseridad sa bawat salita. Mga sandaling tila munting himala. Liwanag sa gitna ng mansyong matagal nang binabalot ng alaala at bigat ng responsibilidad. Ngunit kasabay ng alaala ay ang katotohanang hindi madali ang lahat. May sarili siyang mundo, trabaho, tungkulin at mga patakarang kailangang sundin. Habang nakatanaw ako sa tahimik na silid na kanina lamang ay puno ng halakhak, ramdam ko ang pangungulila sa kanyang presensya. Bawat sandaling kasama siya ay nagiging kayamanan at bawat paghihiwalay ay nagdudulot ng kirot. Huminga ako ng malalim. Pilit na isinara ang alaala at itinabi ang lungkot. Alam kong darating pa ang mga araw para muling magkita. Ngunit sa ngayon, ang naiwan ay isang tahimik na pananabik. Isang paalala kung gaano kahalaga ang bawat munting pagkakataon na makasama siya. Ay, oo anak. Wala nang bisita. Tara na. Gutom na ako. Opo, Mama. Tara, balik na tayo sa kusina. Alam mo, Marco, nakangiti pa rin ako sa isip ko tungkol kay Connie. Ang bait niya at ang ganda ng ngiti. Ramdam mo ang init ng loob niya. Ma, tama ka. Nakakapangiti talaga siya. At parang hindi ko siya maalis sa isip ko. Naku, tinamaan na talaga ang anak ko. Mukha nga, Ma. Siya, sige na. Pero seryoso, Marco. Napakabait niya. Botong-boto ko sa kanya kung sakali, anak, ha? Thank you, Ma. Pero paalis na rin kasi siya sa Macau eh. Yun nga lang. Ang lungkot naman. Ngayon pa lang kita nakitang magkaganyan sa babae. Wala tayong magagawa, Ma. Hindi naman talaga kami pwede. Ay, nga pala. Maiba ko. Hindi ko gusto ang salita ng kasama ni Connie, ha? Anong gusto niyang palabasin kanina sa pagkainan? Hindi ko rin alam, Ma. Naiinis nga rin po ako eh. Masyadong mayabang. Nakakairita yung muka. Sinabi mo pa, anak. Ay, nako. Eto ang karne. Kumain ka na, anak. Ay, nakakapagod yung magkunwaring kumakain kanina sa harap ni Connie. Kaya nga, Ma. Kaya hindi talaga pwede yung ganitong routine. Ay, wala talagang pag-asa. Madam Venus, bigla akong naramdaman ang bigat sa balikat ko. At napatingin ako sa sarili kong kamay. Doon hawak-hawak ko ang sariwang karne. Habang pinagmamasdan ko ito para bang unti-unting lumubog ang pakiramdam ko. Ang init at amoy nito ay paulit-ulit na nagpapaalala sa akin ng katotohanan. Ang realidad sa mundong ginagalawan ko. At kung paanong ang mga bagay na karaniwan lang sa iba mas mabigat na kahulugan para sa akin. Habang nakatitig ako sa karne, bigla akong naisip kung gaano kami kalayo ni Connie. Hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi pati sa buhay na pinagmulan at mundong aming ginagalawan. Siya'y bahagi ng isang mas maliwanag na mundo, puno ng sigla at pagkakakilanlan. Samantalang ako, nakakulong sa isang buhay na puno ng responsibilidad, alaala at mga lihim. Doon ko lalo naunawaan kung bakit minsan parang hindi kami nababagay. Hindi dahil may kulang sa isa, kundi dahil magkaiba ang realidad na aming dala. Sa bawat sandaling bumabalik ako sa aking ginagawa at naiisip ang mga sandali naming magkasama, lalong lumalayo ang agwat na yun. Ang bigat sa aking balikat at ang amoy ng karne sa aking palad ay naging simbolo ng kahirapan ng sitwasyon namin. Ang pagnanais na lumapit at magtagpo, ngunit may mga puwersang pumipigil.
kumakain kayo ng hilaw na karne? Connie, anong ginagawa mo rito? Bakit ka bumalik? May nakalimutan ako pero bakit kayo kumakain ng ganyan? Connie, huwag kang matakot anak. Ito ang normal para sa amin. Bahagi ito ng paraan ng pamumuhay namin. Normal? Hindi. Hindi ko maintindihan Bakit? Paano niyo nagagawa to? Sinasabi ko na nga ba mga aswang kayo. Connie! Takbo! Aswang? Pero, Marco, Ano ba, Connie? Wala nang oras. Tara na! Connie, sandali lang! Hindi ito ang iniisip mo! Pakinggan mo muna ako! huwag kang lalapit. Huwag kang lumapit sa akin. Kaya mo ba ako nalapitan para gawin akong hapunan ninyo? Lumayo ka! Lumayo ka, sabi Connie, wala kang dapat ikatakot. Hindi ka namin sasaktan. Hindi. Mga halimaw kayo. Niloko niyo ako. Akala ko totoo lahat na sinabi niyo. Connie, hindi ganon. Pakiusap. Hindi mo pa alam ang lahat. Hindi ka namin gustong saktan. Hindi kita gustong saktan. Marco, kapag nakatakas siya, tapos na tayo. Ako na pong bahala. Walang gagalaw kay Connie. Hindi. Huwag mo akong hawakan. Daddy! Connie, bilis! Pasok na sa kotse! Dali! Connie, huwag ka umalis. Pakinggan mo muna ako. Huwag mo akong iwan ng ganito. Layuan mo ako, Marco. Hindi na ako babalik dito. Connie! Madam Venus, hindi ko alam kung paano nagsimula ang biglaang pagtakbo ni Connie palabas ng kusina. Agad akong humabol at sa kabila ng takot at pagkalito niya, nahawakan ko siya at dahan-dahang binuhat pabalik sa loob ng mansyon. Ramdam ko ang bigat ng kanyang katawan at ang kaba sa bawat tibok ng puso niya. Habang maingat ko siyang inilalapit sa loob, pinilit kong hawakan siya ng banayad. Ayoko madagdagan ng takot na nararamdaman niya. Bawat galaw niya ay puno ng tensyon at pag-aalinlangan. Ngunit hindi ko siya pinakawalan. Hindi ko kayang hayaang mag-isa siya sa gitna ng ganitong sitwasyon. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad, napansin ko si Donnie sa malayo. Nakaupo sa loob ng sasakyan. Ngunit nang makita niyang kasama ko si Connie, bigla niyang pinaharurot ang sasakyan palayo. Mabilis kong isinara ang malaking pintuan ng mansyon. Iniwan lamang na nakabukas para sa akin at kay Connie. Ramdam ko ang bigat ng responsibilidad sa dibdib ko. Hindi lang para protektahan si Connie, kundi pati para mapanatili ang katahimikan sa loob ng mansyon. Huminga ako ng malalim. Pinipilit kong pakalmahin ang sarili habang pinagmamasdan si Connie na nakaupo sa tabi. Bahagyang nanginginig at halatang nagulat sa lahat ng nangyari. Ang mansyon na dati tahimik at puno ng alaala, biglang naging saksi ng aming tensyon at ng bigat ng lihim na pilit naming pasan. Bitawan mo ako. Ano ba? Maawa ka sa akin. Connie, sandali lang. Pakiusap, makinig ka muna. Hindi kita sasaktan. Hindi ako naniniwala sa inyo. Bitawan mo ako. Connie, wala kaming masamang intensyon. Hindi ka namin sasaktan. Daddy! Tulungan mo ako. Wala na siya. Umalis na. Iniwang ka niya. Ano? Hindi totoo yan. Daddy! Ano ba, Marco? Pakawalan mo ako. Connie, shh. Pakiusap, huminga ka muna. Kalma lang. Connie, anak, sandali lang. Ano yan? Ano yan, Aling Carmen? Ano yung nasa panyo ninyo? Patutulugin lang kita para kumalma ka, anak. Wala kaming gagawing masama sa'yo. Ano? Bitawan niyo ako. Shh. Okay na. Okay na. Dahan-dahan akong tumayo. Pinipilit ang sarili na manatiling kalmado habang hawak pa rin si Connie bago ko siya maingat na inilapag sa sofa. Umupo ako sa tabi niya. Tahimik
at hinayaan ko siyang makapagpahinga. Ilang oras ang lumipas bago siya nagising. Mas kalmado na kaysa kanina. Agad siyang naupo mula sa pagkakahiga. Para bang unti-unting bumabalik sa sarili matapos ang lahat ng tensyon. Pinagmamasdan ko lang siya. Maayos na ang paghinga at pilit kong pinigilan ng sarili na magsalita agad. Gusto ko muna siyang makabawi ng lakas at kapanatagan bago namin harapin ang susunod na hakbang. Sa bawat sandali tila bumagal ang oras. Ang tahimik na paligid, ang liwanag na dahan-dahang pumapasok sa silid at ang presensya ni Connie sa aking harapan. Ramdam ko ang halong pangungulila, matinding pag-aalala at ang banayad na ginhawang hatid ng kanyang pagbalik mula sa pagkawala ng malay. Anong nangyari sa akin? Marco? Anong gagawin mo sa akin? Connie, may kailangan ako sabihin sa'yo. Pero please, maging kalmado ka muna. Hindi. Mga aswang kayo. Lulukohin niyo na naman ako. Alam kong gusto niyo lang ako saktan. Connie, kung gusto kitang saktan, hindi mahirap yon. Kahit nakasara pa yung si Donnie, kaya kitang saktan kung gugustuhin ko. Pero hindi eh. Hindi ako ganun. Kaya please maging kalmado ka muna sa akin. Pero Connie, kung sasaktan kita, hindi ba dapat sinaktan na kita ngayon? Please, pakinggan mo muna kami ni Mama. sige. Pero lumayo ka sa akin at wag mo akong hahawakan. Ang pamilya namin, hindi karaniwan. Totoo, mga aswang kami. Pero hindi kami kagaya ng iba na nananakit. Connie, hindi rin namin ginusto yung nangyari sa buhay namin. Ang gusto lang namin mabuhay ng tahimik. Kumakain lang kami ng hayop at dugo ng hayop. Wala nang iba. Hindi kami nambibiktima ng tao. Pero anong ginagawa niyo dito? Bakit kailangan niyong bilhin tong mansyon? Dahil matagal na kaming nagtatago. May mga taong nagtatangkang hulihin ang mga katulad namin. Mga maniniktik ng aswang. Kaya kami nagpapalit-palit ng pangalan. Nagbabago ng buhay at nagmamaskara sa mundo ng mga tao para lang makaligtas. Sana pala nung una palang makinig na ako kay Donnie. Hindi ko kayo dapat pagtiwalaan. Pero Connie, oo, mga aswang kami. Pero hindi kami masasama. Pinagsisikapan rin namin makuha kung paano kami magiging normal. Tama. Kaya nga ngayon, nandito kami sa mansyon na dati ay tirahan ng ama ni Marco. Hindi dahil nagkaibigan kami ng ama niya, kundi dahil humingi ako ng tulong sa kanya para maging tao. Pero nagkamali ang ritual na ginawa niya eh. At sa halip na gumaling ako, aksidenteng nabuo si Marco. Ibig sabihin, ayaw ninyong maging aswang? At gusto niyo talagang maging tao? Tama ba? Oo, pero tulad ng sinabi ko, hindi kami nananakit. Hindi namin sinasaktan ng mga tao. Ang buhay namin, nakatago lang upang makaligtas. Ang mga bagay na to ay lihim na dapat manatili sa amin. Pero sa'yo, Connie, pinili kong ibahagi. Pero bakit naisipan ninyong bilhin yung mansyon? Bakit sa bahay na to? Kasi nandito pa yung mga gamit ng ama ko na albularyo. Gusto kong pag-aralan yun para ako mismo yung makakapagpagamot sa amin. Ako mismo makakahanap ng paraan para maayos ang lahat. Tama siya, Connie. Ang gusto lang namin ng anak ko ay magkaroon ng pagkakataong mahanap ang mga sagot sa aming nakaraan at ayusin ang aming buhay. Hindi ko alam kung paano ko papaniwalaan ang mga nangyayari pero sana nga hindi kayo nagsisinungaling lang para lang makuha ulit yung loob ko. Pangako, Connie, totoo lahat ng sinasabi namin ngayon. Basta, hayaan niyo kung matutunan ko rin ang lahat. Gusto ko maunawaan kayo. Gagawin ko ang lahat para maging maayos to. At huwag kang mag-alala, Connie. Hindi ka namin sasaktan, ha? Salamat po. Salamat din, Connie. Bakit? Kasi alam ko sinusubukan mong paniwalaan kami. Hindi man buo yung tiwala mo, ayos lang. Kahit hindi ka kaagad maniwala sa amin. At alam kong hindi biro ang desisyong to. Habang nakatingin ako kay Connie,
ramdam ko na ang bigat na matagal ko nang dinadala, bahagyang gumaan. Hindi ko masasabing buo na ang tiwala niya sa akin. Ngunit dama ko na unti-unti nang nababawasan ang takot niya. At para sa akin, sapat na yun. Napakahalaga ng munting pagbabagong yun. Dahil sa kabila ng lahat, isa na itong hakbang na hindi ko kailanman inaasahan. Hindi ko kailangan ng mga salita para maramdaman yun. Ang paraan ng kanyang mga tingin, ang tahimik niyang pakikinig, at ang unti-unting pag-alis ng pangamba sa kanyang mga mata. Lahat ng yun ay nagbigay sa akin ng ginahawang matagal ko nang hinahanap. Parang sa wakas, may kasama na akong nakakahinga. Kahit hindi pa ganap ang kanyang pagtanggap, kahit may alinlangan pa siya, sapat na para sa akin na makita kong hindi siya tuluyang lumayo. Sa gitna ng mga lihim at panganib na bumabalot sa buhay namin, ang simpleng pagkawala ng kaunting takot sa kanya ay nagsilbing liwanag sa akin. Ramdam ko ang halong kasiyahan at pananabik. Kasiyahan dahil may pader na bahagyang nabuwag sa pagitan namin at pananabik dahil baka sa paglipas ng panahon, tuluyan na niyang makita ang kabutihang pilit kong ipinapakita. Sa kakaibang mundong ginagalawan namin, ang simpleng pag-urong ng takot ni Connie ay sapat na upang madama kong may pag-asa. Sandali, Marco. Baka tumawag si Donnie ng pulis. Naaalala mo kanina, nakita niya tayo, di ba? Baka isipin niyang may ginawa kayong masama sa akin. Shit. Problema nga yan. Nawala sa isip ko si Donnie. Pero kung tutuusin, wala naman kayong ginawang masama sa akin eh. Pwede naman nating sabihin sa pulis yun. Hindi. May connection sa mga pulis ang mahabol sa amin. Oras na makarating sa kanila yon, panigurado pupuntahan nila kami. Ibig mong sabihin, ang tatago na lang kayo palagi? Hindi kami nagtatago para gumawa ng masama. At kahit ano pa ang isipin ng iba, alam namin ang totoo. Alam kong wala akong ginawang mali. Anong gagawin mo ngayon? Kailangan ko na maayos na plano. Sandali, dito ka na muna. Pababa muna ako sa basement. Sige. Iniwan ko muna si Connie sa kwarto at nagpaalam din si Mama na may aayusin pa sa paligid ng mansyon. Habang papalayo ako, hindi ko maiwasang isipin kung anong tumatakbo sa isip niya sa mga sandaling yon. Kung paano niya tinatanggap ang lahat ng katotohanan tungkol sa amin, tungkol sa mansyon at kung paano niya ako nakikita ngayon. Alam kong kailangan niya ng pahinga. Kaya habang nakaupo marahil siya sa gilid ng kama, siguro ramdam pa rin niya ang bigat ng lahat. Ang mga sikreto, ang takot at baka pati ang kakaibang damdamin na nagsisimula ng mabuo sa pagitan naming dalawa. Makalipas ang ilang minuto narinig ko mula sa labas ng kwarto ang biglang pagtunog ng kanyang cellphone. Ang tunog na yon ay parang umiwas sa katahimikan ng buong gabi. Para sa akin, yun ay paalala na hindi pa tapos ang lahat ng komplikasyon na dala niya sa aming buhay. Sa isip ko, malinaw kong nakita kung paano niya marahang hinawakan ng telepono. Kung paano bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay habang nakatiting sa screen. Ramdam ko ang kaba niya. Pati na rin ang bigat ng responsibilidad na dala ng tawag na yon. At alam ko, ano mga desisyon ang gawin niya matapos sagutin yon, hindi lang siya ang maaapektuhan. Kasama ako, si Mama, at ang kakaibang mundong pinoprotektahan namin. Connie, narinig ko kay Donnie na kinuha ka ng mga Santos. Okay ka lang ba dyan? Ayos lang naman po, sir. Wala naman pong problema. Alam mo, alam kong mga aswang ang mga yon. Ano po? Oo. Ngayon, siguraduhin mong nasa loob ng mansyon ang mag-ina. Malapit na kami dyan. Kaya siguraduhin mong nandyan sila sa loob nang sa gayon ay yun ang pagkakataon para mapatay ang dalawa. Sir, hindi ko po maintindihan eh. Paano ko gagawin yun? Ano pa ba? Sisiguraduhin mong nasa loob sila. Ikaw na bahala sa diskarte mo. Pag nagawa mo ito, dadagdagan ko pa ang komisyon mo. Pero sa oras na pumalya ka, kahit konti, wala ka makukuha. Naiintindihan mo ba? Ano po? Sir, bakit naman po madadama yung komisyon ko? Bakit ko sila papatayin? Mababait naman sila.
Sumunod ka na lang kung ayaw mong mawala ng trabaho, Connie. Alamin mo mga galaw nila. Siguraduhin mong nandyan sila sa oras na makarating kami. Pagdating ng mga manunugis, kami na ang bahala. Lumabas ka na lang ng mansyon. Sir, hindi ko alam kung kaya ko. Kaya mo yan, Connie. Yun lang ang kailangan mong isipin. Pero, Wala na pero. Sige na, sundin mo na lang ang utos ko, ha? Pagkatapos ng tawag, naupo si Connie sa gilid ng kama. Hawak ang telepono na para bang may bigat itong hindi niya mabitawan. Kita ko sa kanya ang matinding pagkalito. Parang hinahati siya ng dalawang magkaibang mundo. Sa isang banda, nandoon ang utos ng kanyang boss. Malamig, malinaw at may kasamang banta. Isang trabahong tila simple lang pero puno ng panganib at kapahamakan. Sa kabila naman, naroon ang mag-ina, sina mama at ako, na mula pa noong una ay nakita na niyang may kabutihang intensyon. Ang mga mata, kilos at simpleng pakikitungo namin ay nagpapaalala sa kanya na may mga tao pa ring maasahan kahit nakatago ang aming mundo. Habang pinagmamasdan niya ang silid, alam pong naalala niya ang mga ngiti ko. Ang malasakit ni mama at ang ginhawang unti-unti niyang natagpuan sa loob ng mansyon. Nahati ang kanyang puso. Isang bahagi ang gustong sumunod sa utos at isa namang bahagi ang nais lang protektahan ang mga taong unti-unti niyang nakilalang mabuti. Hindi madaling maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Kaba, pangamba, at pagnanais na pumili ng tama. Lahat yun ay naghalo at nagbunga ng tensyon na mabigat dalhin. Alam niya ang anumang desisyon ang gawin niya. May kaakibat na epekto, hindi lang sa kanya kundi pati sa amin. Samantala bumaba ako sa basement ng mansyon. Ramdam ko ang malamig at medyo damp na hangin na dumadaloy sa bawat sulok. Mula sa mainit na bintana pumapasok ang sinag ng liwanag at tumatama sa mga lumang gamit na nakatago sa kahon at estante. Hindi ordinaryo ang mga yon. May mga bote ng kakaibang likido. Mga halamang pinatuyo at mga kasangkapang panggamot na tsak ginamit noong panahon ng aking ama. Pinagmasdan ko ang bawat isa. Ramdam ko ang halo ng kaba at paghanga. Kaba dahil hindi ko pa lubusang mauunawaan ang hiwaga ng mga bagay na yon. Paghanga dahil sa lalim ng kaalamang nakapaloob sa mga ito. Ang basement ay tila naging isang museo ng lumang medisina at ritual. Tahimik, ngunit puno ng kwento. Habang nakatayo ako roon, dama ko ang bigat ng responsibilidad. Na hindi lang ito basta mga kagamitan, kundi susi upang mas maintindihan ko ang mundo ng mag-ina, ang pinagmula ng aking kapatid at marahil ang paraan para matulungan ko sila. Marco, bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Ito ba yung hinahanap mo sa mansyon? Eto na nga. Ano tong mga gamit na to? Hindi ko rin masyadong maintindihan eh. Marami sa mga to, parang para sa panggagamot o para sa ritual. Parang nakakalito nga. Iniisip ko pa lang, hindi ko na maisip kung para saan eh. Oo nga. Nga pala, bakit ka ba napababa rito? May kailangan ka ba? Marco, may kailangan akong sabihin. Ano yun? Si Sir Rafi, may binabalak siya. Hindi lang basta trabaho ang pinapagawa niya sa akin ngayon. Tumawag siya sa akin kanina. Anong binabalak niya? Gusto niyang gamitin ako para mapahamak kayo. Sabi niya siguraduhin ko raw na nasa loob kayo ng mansyon. Parating na raw sila at mukhang sasaktan nila kayo, Marco. Ano? Paano niyo nalaman yan? Si Donnie. Sinabi daw sa kanya. Ang sabi niya pa sa akin, aalisan niya ako ng trabaho kapag hindi ako sumunod. Bakit sinasabi mo yan sa akin ngayon kung nakasalalay pala yung trabaho mo? Hindi ko alam. Pakiramdam ko lang mas kailangan mong malaman ang binabalak nila. Connie, makinig ka sa akin. Dahil sa sinabi mong yan, gagawa ako ng paraan para mapigilan sila. Pero ang ibig sabihin lang nun, pagtataksilan mo sila, panigurado magagalit siya sa'yo. Eh anong gagawin ko?
Basta, huwag kang mag-alala. Kahit ano pa man ang plano niya, hindi ko hahayaang masaktan ka. Salamat, Marco. Sandali, Connie. Ano nga bang pangalan ng boss mo? Kailangan ko malaman kung sino siya. Sir Rafi, Rafi? Kaya pala, siya ang pinuno ng mga manunugis na umahabol sa amin. ano? May kutob akong hindi lang ikaw ang agent na pinadala sa mga katulad namin para gamitin nila. Sandali. Natatandaan ko. Sabi ng katrabaho ko, may mga agents na pinadala sa probinsya. At hanggang ngayon, wala pang bumabalik. Ganun na nga. Ganun na nga nangyayari sa kanila kung napatapat sila sa mga aswang na pumapatay ng mga tao. Ibig sabihin, ginawa niya akong pain sa aswang? At ganon din ang nangyari sa mga kasamahan ko noon? Bigla akong naawa sa posisyon ni Connie. Hindi ko maiwasang isipin na muntik na pala siyang mapahamak kung di ko siya napigilan. Baka ngayon nasa ibang aswang na ang tuka o mas masahol pa, nasa kamay na ng boss niya na may masamang balak. Habang iniisip ko yon, umaapaw ang galit ko kay Sir Rafi. Malamig siya, manipulator at walang pakundangan sa buhay ng ibang tao. Hindi lang basta trabaho ang iniutos niya. Ginamit niya si Connie bilang pain. Gaya ng ginawa niya sa iba pang agents doon. Ang bawat kilos at desisyon ay puno ng panganib at panlilinlang. At ramdam ko ang tindi ng galit ko sa kawalang hiyang yon. Sa kabila ng lahat, dama ko pa rin ang determinasyon. Hindi ko papayagang masaktan si Connie. At hindi ko hayaang magtagumpay ang boss niya sa plano nitong gamitin siya at ako bilang kasangkapan. Ang galit na yon ay hindi lang para sa kanya. Para rin sa lahat ng naging biktima ng kasamaan at panlilinlang ng mga taong sanay manamantala ng mga taong walang kalaban-laban at inosente. Dapa! Marco, anong nangyayari? Nandito na sila. Kailangan na nating lumabas agad. Pero, paano kung lalo kayong masaktan? May mga patibong ako sa paligid ng mansyon. Alam kong darating ang puntong to. Kaya inihanda ako na kagad yon. Halika na. Dahan-dahan lang, Connie. Huwag ka matakot. Marco, nasaan ang mama mo? Kailangan muna natin makalayo sa basement. Tapos hanapin natin siya. Nandiyan sa itaas. Sigurado ako. Huwag ka mag-alala. Malakas si Mama. Hindi siya masasaktan ng kahit sino. Ma! Narito na po ang mga manunugis. Marco? Connie? Anong nangyayari? Kailangan lang muna natin makalabas. Mapipigilan Ano? naman sila dahil sa mga patibong sa labas. Anong gagawin natin? Kaya hindi natin pwedeng hintayin na makarating sila rito. Kailangan natin makalayo habang may pagkakataon. Marco, pero paano kami makakalabas? Dito sa likod bahay. Habang abala kaming naghahanda para lumabas, biglang bumukas ang pintuan ng bahay. Kasabay ng pagbukas nito ay pumasok ang malamig na simoy ng hangin. At sa paglingon ko, umarang sa amin ang isang malaking lalaki. May mapangasar ng ngiti sa labi niya na agad nagdulot ng kirot at pangamba sa dibdib ko. Isang malinaw na senyalis ng panganib. Sa tabi niya, nakatayo si Donnie. Hawak ang baril at nakatutok sa amin. Ang dating kasamahan ni Connie na noon ay parang simpleng assistant lang, ngayon nagmistulang bantay na handang pumatay. Bigla kaming natigilan at ang paligid ay napuno ng mabigat na katahimikan. Bawat galaw namin ay naging alisto. Bawat paghinga ay tila may kasamang pangamba. Ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko habang nakatiting sa lalaki at sa malamig na tingin ni Donnie na handang iputok ang baril sa kahit maliit na pagkakamali. Hindi ko maiwasang isipin ang kalagayan ni Connie at ni Mama. Isang maling hakbang lang at maaari silang mapahamak. Dumaan sa akin ang galit, takot at determinasyon ng sabay-sabay. Sa gitna ng tensyon, pinilit kong panatilihing matatag ang sarili. Kailangan namin kumilos ng maingat, magplano sa bawat segundo, at higit sa lahat, protektahan ang isa't isa laban sa panganib na malinaw na nasa harapan namin. Connie, halika na.
Kami na bahala sa mga aswang na yan. Bilisan mo! Sandali lang. Donnie, hindi sila masasama. Mababait sila. At hindi nila sinasaktan ng mga tao. Hindi nila gustong masaktan ng sino man. Wala kami ginagawang masama. Kahit kailan hindi namin napinsala ang tao. Hindi na mahalaga yan. Aswang kayo kaya dapat kayo mamatay. Mga kampon kayo na kadiliman. Ikaw ang masama. Ipinain mo ko. Ganon din ba ang ginawa mo sa iba? Pinadala mo ang mga agents mo sa mga probinsya para hindi na sila bumalik? Ha? Ginawa mo rin ba yun sa kanila? Ano? Ano naman ngayon? Mas importante ang ambisyon kaysa sa mga walang kwetang tao. Hayop ka. Napakawalang hiya mo. Mga tao kami at may buhay. Ikaw ang halimaw eh. Hayop ka. Connie, kumalma ka lang. Kaya nga nandito na kami. Ililigtas ka namin sa kamay ng mga aswang na yan. Calm down? Donnie, isa ka pa eh. Iniwan mo ko. Tapos ngayon kakuntsaba ka pa ni Sir Rafi? Ano? Una pa lang alam mo na kung anong pwedeng mangyari sa akin dito? Ganun ba? Connie, pinoprotektahan lang kita kasi baka matakot ka. Gumagawa naman ako ng paraan para hindi ka nila masaktan eh. Wala ako dito. Malamang matagal ka nang nasaktan ng mga aswang na yun. Hindi ko kailangan ng excuses mo. Isa ka sa dahilan kung bakit maraming mga agents ang hindi na nakabalik sa pamilya nila. At alam mo ba ang pinakamasakit? Alam mong hindi sila masasama. Alam mong mababait sila. Pero ginamit mo pa rin sila bilang biktima ng plano ninyo. Connie, ganun ba ang pakiramdam ng isang maliit at masunuring babae kapag nalaman na ginagamit siya? Yan ang ganda ng mundo. May mga biktima, may mga nananalo, at may mga nasasaktan. Ang problema mo lang, pinili mo maging emosyonal. Mali ka yata ng tinutugis, Rafi. Mukhang ikaw yata yung kampon ng kadiliman dito eh. At anong tawag sa'yo, Anghel? Nagpapatawa ka naman masyado, Marco. Hindi ako sasama sa inyo. Hindi ko hahayaan na gawin mo to sa kanila. Ano ba, Connie? Halika na nga. At hindi na loob mo, Connie, ano? Ang lakas ng galit mo. Gusto mo ba makita kung hanggang saan aabot ang tapang mo? Gusto mo bang subukan, ha? Manahimik ka! Huwag na huwag mo sasaktan si Connie. Kundi hindi ko napipigilan ang sarili ko at papatayin kita! Kaya naman pala malakas ang loob mo, Connie. Napakaganda. Isang tao na nagkakagusto sa isang aswang. Kakaiba talaga ang tipo mo, Connie. Kaya pala hindi mo mapansin itong bata ko si Donnie, ano? Dahil iba pala ang taste mo. Wala akong pakialam sa inyo. Makikita natin. Makikita natin kung gaano kayo katatag. Biglang yumanig ang paligid sa putok ng baril. Bawat balay parang dumadagundong sa dibdib ko at nagpapaigting ng takot. Halos hindi ko na namalayan kung paano kami kumaripas ng takbo. Siguro, tanging adrenaline na lang ang gumabay sa amin patungo sa basement. Sa pagpasok, sinalubong kami ng malamig at madilim na silid. Tila pansamantalang kanlungan mula sa kaguluhan sa itaas. Habang pilit kong pinapakalma ang sarili ko, Madam Venus, mabilis kong inilibot ang paningin. Sinusuri ang bawat sulok at pasukan. Sinisiguro ang kaligtasan ni Connie at ng aking ina. Ang basement ay puno ng lumang kahon at gamit. Sapat upang magsilbing harang at depensa kung kakailanganin. Ramdam ko ang bigat ng responsibilidad. Ang pagod at kaba sa mukha ni Connie. At ang tiwalang nakapaloob sa tingin ng nanay ko ng mga oras na yon. Sa kabila ng takot, tinipon ko ang lakas at determinasyon. Sinimulan kong ayusin ang mga kahon. Gumagawa ng munting harang. Sa sandaling yon, malinaw sa akin na hindi kami pwedeng umatras. Dito magsisimula ang aming laban. At gagawin ko ang lahat para hindi nila kami basta-bastang mabiktimang muli. Ano to? Ayan. Iyan ang hinahanap natin. Ang pangondra. Asin at holy water na ginamit ng albularyo noon para protektahan ang sarili laban sa katulad kong aswang. Akin na! Connie, ibuka mo ang mga kamay mo. Bakit? Marco, pero para saan to? Di ba sabi mo, hindi kayo nananakit ng tao?
Connie, kailangan mo to. Please, hayaan mo na lang ako siguraduhin hindi ka masasaktan. Pero, paano to makakatulong? Hindi para saktan ka o sino man. Para lang protektahan ka sa mga hindi mo nakikita. Sa mga bagay na hindi mo alam. Kung may panganib, mas magiging ligtas ka kung hawak mo to. Lalo na sa akin. Sandali anak. Marco, hindi ko gusto ang binabalak mo ha. Siguraduhin mong hindi ka mawawala sa sarili mo. Tandaan mo ang sinasabi ko. Alam ko, Mama. Hindi ko hahayaan. Basta samahan mo si Connie. Ikaw na po bahala sa kanya. Bakit? Ano bang gagawin mo, Marco? Basta laksan mo ang loob mo, Connie, ha? Huwag kang lalayo kay Mama, okay? Okay. Pero Marco, paano kung may mangyaring masama sa'yo? Ano ba kasing binabalak mo? Hindi na yan mahalaga ngayon. Ang mahalaga, ligtas ka. Hayaan mong ako nang bahala sa iba pa. Anak, hindi mo kakayanin. Hindi ka sanay. Hindi mo pa nagagawa ito sa buong buhay mo. Hayaan mo na lamang ako, anak, ha? Hindi ko alam, pero hindi ko kayang panoorin na lang kayo maghirap. Sige na po. Kayo na po bahala kay Connie. Eh, basta ipangako mo sa akin na gagawin mo ang lahat para bumalik ka sa dati, ha? Naiintindihan mo ba, anak? Anak, ipangako mo yan. Pakiusa. Pangako po, Mama. Marco, natatakot ako. Ano bang gagawin mo? Paano kung mapahamak ka? Huwag ka matakot. Huwag ka mag-alala. Kahit anong mangyari, pipilitin kong bumalik. Marco, anak, huwag kang basta magpapadala sa galit. Kapag nawalan ka ng kontrol, baka hindi ka na makabalik. Alam ko, Ma. Pero kung yun lang yung paraan para maprotektahan kayo, handa akong tanggapin ang lahat ng kapalit. Diyos ko! Habang tinitingnan ko si Marie, ramdam ko ang sakit na bumabalot sa dibdib ko. Ang takot sa kanyang mga mata, hindi yun basta takot sa dilim o sa anino, kundi sa posibilidad na may mangyaring masama sa kanila ay tumama sa akin ang buong bigat. Para bang bawat tibok ng puso ko ay kasabay ng pangamba na baka hindi namin malagpasan ang darating. Kahit ramdam ko ang panghihina, alam kong kailangan kong ihanda ang sarili ko. Pinagmasdan ko ang paligid. Inihahanda ang lahat ng posibleng paraan para sa aming kaligtasan. Sigurado akong darating sila at kailangan naming maghanda. Kuminga ako ng malalim. Pilit kong itinago ang kaba sa dibdib ko at inihanda ang katawan at isip para sa anumang mangyayari. Sa loob-loob ko, nagbago ang anyo ko. Unti-unti akong lumaki. Ang katawan ko ay binalutan ng makapal na balahibo at ang dating tao ay napalitan ng isang malaking itim na aso. Ang bawat galaw ng aking mga paa ay mabigat, ngunit puno ng determinasyon. At bawat paghinga ay naglabas ng init at lakas. Lumapit ako sa pader ng basement. At sa isang mabilis at matapang na galaw, winasa ko ang isang bahagi ng kisame. Bumagsak ang mga bato at alikabok. Nagbigay daan para sa akin at kay Aling Carmen. Maingat, ngunit mabilis ko siyang kinuha sa aking mga braso. Ramdam ko ang bigat at kahinaan ng kanyang katawan. Ngunit alam kong kailangan naming makaalis sa lugar na yun. Sa gilid ko naroon si Connie. Nakatingin sa akin. Kita ko ang gulat sa kanyang mukha. Ang mga mata niya ay puno ng takot, pagtataka at pag-aalala. Alam kong mahirap para sa kanya na maintindihan ang nangyayari. Ngunit wala na kaming oras para magpaliwanag. Kailangan ko ng kumilos na mga oras na yun. Kaya naman malakas kong binutas ang kisame kung saan nakatapat na sa labas ng mansyon. Pagkatapos ay binuhat ko ang natatakot na si Connie upang tuluyan na silang makalabas. Marco, anong ginagawa mo? Anong nangyayari sa'yo? Connie, huwag ka lalapit. Kailangan kong gawin to. Connie, anak, huwag kang lalapit. Hindi ito ang oras para pakialam ka, ha? Kailangan mo na nating makalabas ng ligtas. Pero hindi mo ba naiintindihan, ha? Hindi ko alam kung ano yung mangyayari. Marco, natatakot ako. Baka hindi ka na bumalik sa dati. Connie, kailangan mo lang maniwala sa akin.
Hayaan mo ako siguraduhin hindi ka masasaktan. Kahit anong mangyari sa akin, basta ligtas ka. Sapat na yon. Halika na, Connie. Pero Marco, Connie, sige na. Please. Habang nakatayo ako noon sa basement, naramdaman ko ang bawat tibok ng puso ko, Madam Venus. Alam kong darating ang sandali ng labanan at ang mga banta sa labas ay unti-unting nagiging malinaw. Sa itaas naririnig ko ang mga yabag at ang mga boses. Malalakas, may halong pananakot. Pinaghahandaan ko noon ang sarili ko. Pinapalakas ang aking katawan sa anyong itim na aso at bawat balahibo ko ay tila kumikilos sa tensyon ng sandali. Nasilayan ko rin kung paano dumating sina Donnie at Sir Rafi. Si Donnie ay mahigpit na hawak ang baril, nakatutok sa amin, habang si Sir Rafi naman ay nakangisi. Para bang alam na niya ang bawat galaw namin. Ang ngiti niya ay puno ng pang-aasar at kasamaan at ramdam ko ang bigat ng intensyon niya sa bawat hakbang. Kuminto ako sandali at inilibot ang paningin sa paligid. Ang basement na dating tahimik at puno ng alikabok at antigong gamit ay biglang naging pugad ng tensyon at panganib. Ang mga lumang kahon ay tuluyan ng tumilapon dahil sa malakas na puwersang ginawa ng mga pumasok. Pinagmasdan ko noon ang bawat galaw nila. Si Donnie laging handa sa anumang aksyon. At si Sir Rafi, nakatayo roon na parang nagmamasid lamang sa isang laro. Alam kong kung hindi kami kumilos agad, mawawalan kami ng pagkakataon. Kaya huminga ako ng malalim. Ramdamang init at lakas ng katawan kong nagbago. Tumindig ako sa pinakamataas na bahagi ng basement. Handang salubungin ang parehong Donnie at Sir Rafi. Hindi ko makakalimutan ang ngiti ni Sir Rafi. Ang ngiti ng isang kontrabida na tila nagsasabing hawak niya ang lahat ng kontrol. Sa mga oras na yon, malinaw sa akin na wala nang puwang para sa takot o pag-atras. Ang basement ay naging arena ng tensyon. At ako, sa anyong itim na aso, ay buong puso nang nakahanda. Marco! Nakakasukantig na ng mga titig mo kay Connie. Hindi kayo bagay. Sobra kang mayabang. At higit sa lahat, aswang ka pa. Donnie, hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Wala kaming intensyon na saktan si Connie. Naiintindihan mo ba yun? Hindi katulad mo. Sir Rafi, patayin na natin to. Bakit hindi mo ako lapitan, Donnie? Labanan mo ako! Ako? Ano? Natutuwa ka na ba ngayon, Donnie? Akala ko ba may pakialam ka kay Connie? Sige, patunayan mo sa akin ngayon kung ano ang magagawa mo sa katulad ko, Donnie. Iyayabangan mo akong halimo ka? Hindi ako mayabang na tulad mo. Kaya kitang pagpira-pirasuin ngayon din. Ikaw, anong magagawa mo? Tignan natin kung sino magiging biktima na kakampi ni Connie. Biktima? Nakakatawa ka. Aswang ka. Hindi mo alam ang tamang lugar mo sa mundong ito. Hindi kayo bagay! Mas lalo pa kayong mali. Tama ba? Mga aswang na iniisip ang tama. Wala kayong karapatan dito sa mundong ito. Maganda ka, Marco. Wala ka ng sapat na lakas para talunin ako. Siguro nga hindi. Pero sigurado ako na maging ang mga kagaya niyong demonyo, ang kaluluwa niyong walang konsensya, ay mapupunta rin sa impyerno. Kaya pala aswang ka? At iniisip mo may karapatan ka pa makialam sa buhay ng iba? Si Connie ay hindi kailanman pinapahamak sa amin. Pero inaaya niyo siya at ginagawa niyo parang wala siyang buhay. Tumahimik ka na! Sobra ka na madaldal. Nakakasuklam. Ramdam ko noon ang bigat ng bawat segundo. Nakita ko sina Sir Rafi at Donnie. Parehong nakatutok. Parehong handang pumutok ng baril. Agad kong hinagis sa mga baril na hawak ni Donnie. Tumalbog ang mga yun sa dingding. Gumulong sa sahig at nakita ko ang gulat sa mukha niya dahil sa mabilis na kinilos ko. Hindi ko na inintindi ang sarili kong takot, Madam Venus. Ang bawat kilos ko noon ay nakatuon lamang sa pagprotekta sa kanila. Nakatingin sa akin si Sir Rafi at ramdam kong naramdaman niya ang determinasyon ko. Hindi yun basta galit. Yun ay pangakong hindi ko hahayaan na masaktan ang pamilya ko. Ang basement na dati tahimik at puno ng lumang alaala biglang napuno ng matinding tensyon. Ang bawat hakbang ko ay planado. Bawat galaw ay may dahilan. Panatilihing ligtas si Connie at si Nanay. Habang umiikot ako,
Ramdam ko ang init ng kaba. Hindi yun laro. Bawat diskarte ay may kalakip na panganib. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatiling malinaw ang isip ko. Tama na! Ang kagaya nyo ay walang pinagkaiba sa mga halimaw. Pinapahay nyo mga inosenteng tao para lang sa sariling kagustuhan nyo. Halimaw! Hindi mo alam ang pinasok mo, bata. Bandang uli, mawawala yung tawa mo. Hindi ako natatakot sa inyo. Iloloko mo ba ako? Ilang aswang na ang lumuhod sa harapan ko at nagmakaawa. Mga nilalang na mas malakas pa kaysa sayo. Palagay mo ba? Natatakot din ako sayo? Pwede. Pwes ako. Hindi ako luluhod sa harapan mo. Tignan natin, Marco. Tignan natin! Kung akala mo matatakot mo ako sa mga salita mo, nagkakamali ka. Hindi ako katulad ng iba. Hindi ako tatakbo. At doon ko nagkabali. Dahil lahat ng tumayo laban sa akin, natuto ring lumuhod bago mamatay. Ramdam ko noon ang init sa buong katawan habang isinasakatuparan ko ang huling hakbang ng plano. Ligtas na ang basement. Naikulong ko na sina Rafi at Donnie sa loob ng lumang silid at hindi na nila nagawang makalabas. Hindi ko pinansin ang sarili kong pagod. Ang bawat galaw ko ay nakatuon lamang sa pagprotekta kay Connie at kay nanay. Habang iniikot ko ang paningin sa paligid ng mansyon, sinimulan ko ang apoy. Mabilis itong kumalat. Nilamon ng bawat kahoy at lumang gamit ng albularyo. Ang amoy ng usok at nasusunog na kahoy ay pumuno sa hangin. At alam kong kung maayos ang lahat, wala nang puwang ang panganib. Sa labas, nasilayan ko ang mga mata ni Connie. Puno ng takot, ngunit nakatuon sa akin. Para bang pinagmamasdan niya ang bawat hakbang ko, bawat desisyon, at ramdam kong nag-aalangan siya. Pero may tiwala na rin na kaya kong tapusin ang lahat. Hindi ko malilimutan ang mga patibong na inilagay ng mga manunugis sa paligid ng mansyon. Ngayon, para silang mga hayop na nahulog sa sarili nilang bitag. Ang tensyon noon ay halos mahawakan. Bawat saglit ay may kalakip na panganib. Ngunit alam ko, kung hindi ko sisimulan ang lahat ng sandaling yon, mawawala ang pagkakataon naming makaligtas. Habang patuloy na lumalaki ang apoy, ramdam ko ang kakaibang halo ng takot at determinasyon. Ang init ng apoy ay kasabay ng init sa dibdib ko. Isang pangako na kailanman ay hindi nila masasaktan ang pamilya ko. At sa kabila ng lahat, nakita ko ang tiwala ni Connie sa akin. At doon ko hinugot ang lakas para tuluyang tapusin ang laban. Connie, alam ko naguguluhan ka sa nangyari sa basement. Pero ginawa iyon ni Marco bilang pangkontra. Para masiguro niyang hindi ka masasaktan. Pangkontra? Pero bakit? May posibilidad kasi na kapag nag-iba ang anyo niya, hindi na siya makababalik sa pagiging tao. Kahit kailan. Ha? Anong ibig niyo sabihin? Connie anak, ginawa niya dahil mahal ka niya. Dahil gusto ka niyang protektahan. Hindi niya gustong may mangyari sa'yo. Kahit gaano kahirap ang kapalit. Kahit pa sarili niyang pagkatao ang mawala. Kahit na ang kapalit ay magbabago siya. Oo, hindi na mahalaga sa kanya ang itsura o ang sarili niyang kapalaran. Basta't alam niyang ligtas ka. Huwag mong tingnan ang anyo niya ngayon. Tingnan mo na lamang ang puso niya. Iyon ang tunay na Marco. Iyon ang dahilan kung bakit ginawa niya ang lahat-lahat para sa'yo. Sorry po. Dahil sa akin nangyari to kay Marco. Kung hindi ako nagpunta rito, kung hindi ako naging pabigat. Hindi anak, wala kang kasalanan. Pinili ito ni Marco. Pinili niyang ipaglaban ka. Huwag mong ipagkait sa kanya ang tiwala mo. Pero paano kung hindi na siya bumalik? Paano kung tuluyan na siyang mawala? Iyon din ang kinakatakutan ko. Pero mas naniniwala ako na kakayanin niya.
dahil may dahilan siyang lumaban. At ikaw iyon, Connie. Opo, magtitiwala po ako sa kanya. Lumapit ako sa kanya noon. Dahan-dahang ibinaba ang sarili ko sa kanyang antas upang hindi siya matakot. Ngunit sa halip na umatras o manginig, kinarap niya ako. Nakita ko ang tapang sa kanyang mga mata, kahit halata ang pag-aalinlangan. Dahan-dahan kong itinaas ang kamay at hinaplos ang kanyang pisngi. Ramdam ko ang init ng kanyang mukha sa aking palad. Biglang nawala ang anumang distansya sa pagitan namin. Parang sa isang iglap, bumukas ang damdamin niya. Hindi ko inasahan, ngunit tumulo ang kanyang mga luha at naramdaman ko ang bigat na matagal na niyang pinipigil. Umiyak siya. At sa bawat patak ng luha, dama kong unti-unti niyang ibinubuhos ang lahat ng pag-aalala at pangamba. Hindi ko lubos maipaliwanag ang naramdaman ko noon. Ang halo ng kaluwagan at lungkot ay sumabay sa pintig ng puso ko. Alam kong ginawa niya yon hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagtitiwala. At sa sandaling yon, napagtanto ko na lahat ng sakripisyong ginawa namin para sa kanyang kaligtasan at para sa aming pamilya ay nagkaroon ng kabuluhan. Ang kanyang pag-iyak ay hindi lamang pagpapakawala ng emosyon, kundi pagtanggap din sa katotohanang kailangan naming harapin. Ang panganib, ang lihim at ang mundong malayo sa karaniwan. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam ko ang kakaibang kapayapaan. Sa wakas, nakita niya ang tunay na ako. At sa wakas, naramdaman ko ang kanyang tiwala. Pasensya na talaga. Hindi ko alam na maaapektuhan kayo ng ganito. Naiintindihan ko na kung bakit ginawa ni Marco ang lahat. Pero ang sakit sa akin na napahamak kayo ng dahil sa akin. Paano ko maipapaliwanag sa sarili ko na hindi ko sinasadya? Pasensya na sa lahat ng oras na natatakot kayo ng dahil sa akin. Hindi ko gustong mangyari to. Ang gusto ko lang naman makasama kayo ng maayos at hindi sa ganitong... Pasensya na po sa lahat ng nangyari. Hindi mo yan kasalanan, Iha. Naiintindihan namin at ramdam namin na hindi mo sinasadya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Connie, huwag mong akuin ang lahat ng bigat. Ako ang pumili na gawin to at gagawin ko ulit kumpara sa kaligtasan mo. Walang kahit ano ang mas mahalaga kesa sa'yo. Noong araw na yon, Madam Venus, hindi ko inaasahan nang biglang itaas ni Connie ang mga braso at niyakap ako ng mahigpit. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan, ang mabilis na tibok ng kanyang puso, puno ng emosyon at bigat. Sa sandaling yon, naramdaman ko rin ang sarili kong pagbabago. Hindi lamang bilang aswang, kundi bilang isang nilalang na unti-unting bumabalik sa pagiging tao. Pinigit ko ang mga mata, huminga ng malalim at taimtim na nanalangin sa Diyos na sana'y maibalik ang dati. Ang katahimikan, ang kapanatagan at ang pakiramdam ng pagiging normal. Sa yakap niya naramdaman ko ang pag-asa, ang pagmamahal at ang pagkakataong muling makapiling ang pamilya ng buo nang walang takot at pangamba. Lumipas ang ilang taon at hindi ko inakalang hindi lamang pala pag-ibig ang ibibigay ng Diyos sa akin mula nang makilala ko si Connie. Habang tumatagal, natutunan kong unti-unting maging normal, mamuhay bilang tao at kontrolin ang mga bahagi ng sarili kong dati ay mapanganib. Sa simula, hindi naging madali. Madalas akong mabigo ng sarili kong emosyon at sa mga instinct na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ngunit walang pumigil sa tulad kong nagnais na maging mabuti at karapat-dapat para sa babaeng pinakamamahal ko. Ngayon, Madam Venus, may 3 na kaming anak ni Connie. Bawat araw ay puno ng tawanan, maliliit na tampuhan at mga yakap na nagpapaalala sa akin na buo at normal ang aming pamilya. Sa bawat ngiti at halakhak ng mga anak namin, dama ko ang lahat ng hirap, takot at dilim na pinagdaanan ko noon ay nagkaroon ng kahulugan. Natutunan kong pahalagahan ang bawat sandali, maging mapagpasensya at higit sa lahat, magmahal ng tapat. Hindi bilang isang nilalang ng dilim,
kundi bilang isang tao na marunong magbigay at tumanggap ng pagmamahal. Sa tuwing pagmamasdan ko ang aming mga anak, nakikita ko ang simula ng bagong buhay. Isang bukas na puno ng pag-asa at ligaya. Bawat araw ay pagkakataon upang patunayan sa sarili ko na kaya kong maging mabuting ama, mabuting asawa at mabuting tao. Sa wakas natagpuan ko ang tunay na kapayapaan. Isang buhay na malaya sa takot, puno ng pagmamahal at pamilya. At sa piling nila, alam kong nagsimula na ang bagong kabanata. Hindi na tungkol lamang sa nakaraan at sa dilim na iniwan ko, kundi tungkol sa kinabukasang sabay naming haharapin ni Connie at ng aming mga anak. May lakas, may pagmamahal at may pag-asa. Bawat araw ay naging regalo at bawat yakap ni Connie ay paalala na lahat ng hirap ay nagkakaroon ng halaga at lahat ng pagtatangka ko na maging mabuti ay hindi na sayang. Ngayon sa harap ng aking pamilya, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng buhay. Hindi na kami takot sa nakaraan dahil natutunan naming harapin ito ng magkasama. At sa bawat ngiti, bawat halakhak at bawat yakap, pinasasalamatan ko ang Diyos sa pagkakataong maging tao, maging ama, at higit sa lahat, maging karapat-dapat kay Connie, ang babaeng nagdala ng liwanag sa dating madilim kong mundo. Hanggang dito na lang po, Madam Venus. Maraming salamat po kung maisasama ninyo sa bago ninyong channel ang kwento naming mag-asawa. More power po at pagpalainawa kayo ng Diyos. Para po sa ating mga tagapakinig, ano pong masasabi ninyo sa kwento ng pag-ibig namin ni Connie? Sa palagay ninyo, deserve ko po ba talaga ang ganitong klaseng pagmamahal at pamilya? O masasabi ninyong, swerte lang ako sa pagkakataong ito? Ibahagi niyo po ang inyong mga sagot at opinyon sa comment section. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana'y patuloy kayong sumubaybay sa iba pang mga kwento na siguradong magbibigay ng inspirasyon at aral.